Kaugnay sa problema sa basura sa bansa na para kay Pangulong Bongbong Marcos ay may tuturing ng kritikal, makakapanayam natin si DNR Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs and Supervising Undersecretary for Forest Management Bureau and the Manila Bay Coordinating Office, Attorney Jonas Leones. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa iyong mga tagapakinig. Apo, Yusek, paano niyo po may lalarawan ngayon ang problema ng ilang lugar sa bansa sa basura? Medyo seryoso yung ating problema sa basura base sa aming data. At least 52% of our generation, yun lang inakokolekta natin. But the rest, about 48% of our garbage generation, either napupunta sa waterways, napupunta sa water body, at yung mga iba naman nakakalat sa daan, Rafi. So ito yung tinutugunan natin kung paano natin ma-address, especially during rainy season at habagat, Rafi. Meron na po ba kayong ginawang pag-aaral para ma-determine talaga saan ba nanggagaling yung problema? Disiplino ba ito? Kakulangan ba ito ng edukasyon sa eskwelahan? Saan po kaya nanggagaling yung problema at paano ito masosolusyonan? Usually, napag-aralan na rin natin yan. Like for example, dito sa Manila Bay, talagang seryoso dyan dahil may mga 333 creeks tayong nakadikit dyan at saka 17 major tributaries. Sa mga ibang lugar naman, sa iba-ibang probinsya at rehiyon, talagang seryoso din. Ganito ang sitwasyon dyan, Rafi, no? Bawat kada katao ng ating bansa, approximately nag-generate ng 0.7 kilograms ng waste, no, every day. Kahit anong gawin natin, meron talaga dyan. Conservative data na yan. You can only imagine ang population natin, mga bata o mga adult, mga tao, talagang every day. So, ang ating generation nationwide ay pumapatak na ng 61,000 tons to 65,000 tons per day. So napakalaki ng ating generations ng waste. So ito, pagka tag-araw, summer season, hindi mo siya nakikita dahil hindi naman siya naaagos ng tubig. Nandito lang siya sa drainage, nandito lang siya sa karagatan, ng mga water bodies. But pagdating ng malakas na ulan at yung tubig talagang umaagos na, dala-dala na yung mga basura. So, ganun kaseryoso ang atin. Kung di natin talaga magkaroon ng magandang programa para dito, Yusek, talagang magtutuloy-tuloy at magiging seryoso to. Para malagay po natin sa konteksto, yung generation po, yung trash generation ng mga Pilipino, kung ikukumpara po sa ibang bansa, mas mataas ho ba? O mas normal lamang yon? Sa atin lang pa rin, maliit pa rin yun. Dahil pagka napunta ka sa ibang bansa, like for example, sa Singapore o sa US, talagang mas malakas sila na mag-generate ng waste sa atin at saka mas complicated sila. Kaya lang ang problema na, meron sila talagang mga technology na ina-adapt para ma-address nila yung kanilang solid waste. No? They adopt waste to energy technology, and then may mga facilities sila for recycling, effective recycling and recovery facilities. Dito sa atin kulang 'yon. So, bagamat maliit yung ating generation per capita, pero yung atin kasi medyo nalilimit, matagal na yung ating batas dito sa solid waste, although marami pa tayong requirement. So, parang kailangan nating i-revisit yung mga provision ng ating batas para mapalakas natin din ang pag-address natin dito sa basura dito sa ating bansa. Opo. So kung mas mababa pa yung generation natin ng garbage kumpara sa ibang bansa, pero ganito yung problema natin, mas malaki yung burden sa gobyerno. Of course, kailangan pa rin talaga ng disiplina sa bawat Pilipino. Tama yun, Rafi. Kaya nga ang problema natin yan, like for example, Rafi, hindi naman talaga, like for example, sa ibang bansa, talagang national government ang nag-address ng garbage problem. Dito sa atin kasi, local government eh. Hindi naman lahat ng local government units ay may kakayanan talaga na mag-address ng kanilang pollution. Siguro malaking LGU, kaya nila yan, may mga pondo sila. But sa mga ibang mga lugar na hindi naman talaga malakas, so may mga priorities sila na sinusunod. So minsan nakakuli na yung mga solid waste management na yan. So kaya ang ginagawa natin ngayon, in the light of the extended producer responsibility, Rafi, ito yung bagong batas natin sa management ng waste. Dito sa EPR na tinatawag natin, nandito na yung role ng private sector. Kasi dito sa dating batas natin, 9003, solely local government ang may responsibilidad dyan. Even the national government, sumusuporta lang dyan. So dito sa EPR, pinalakas natin because we are now tapping the private sector to assist us in addressing waste, particularly the plastic waste. So magandang ito yung
sinusunod na natin ngayon, Rafi. Ano pong plano ngayon ng DNR sa mga sanitary landfill sa bansa na ayon mismo sa Pangulo ay puno na at pamahal na ng pamahal para i-operate? Oo, totoo yan. Kasi nga, doon natin dispose, Rafi, lahat eh. Discarded. Ang ating economy, parang linear economy eh. So pagka-generate natin, tinatapon na agad natin. So we are now promoting sa DNR, yung natawag natin, Rafi, na circular economy, wherein yung mga life cycle ng mga waste na tinitingnan natin kung paano ma-recycle, no? Sa mga landfill natin, totoo yan, punong-puno na. Yung mga iba, nagiging bundok na yan, so delikado na yan. So ginagawa na natin, kino-convert na natin itong integrated, itong landfill natin, Rafi, into an integrated landfill. Meaning, hindi na lang siya disposal. We are integrating it with the facility that can recycle and repurpose or upcycle this mga solid waste natin, even plastics. Pangalawa, isa sa direksyon natin dyan, hindi na lang tayo end of the pipe, Rafi, ha? Puro linis, puro gawa. Dito lang sa generational waste, kino-coordinate natin sa private sector para mapalit na lang yung mga waste nila na mag-generate ng plastic. In terms of packaging, pinapabawasan na natin yung mga content ng plastic dyan para hindi na makapag-accumulate uli ng panibagong mga waste and plastic waste dyan. Gaano naman po ka-feasible sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas yung pagtatayo po ng mga waste-to-energy plant? May mga batas ho ba na kailangan baguhin o kailangan gawin para maisakatuparan po ito? Oh, malaking ano yan. Yan yung tinitingnan namin, Ravi. Tama, maganda yung tanong mo dahil nagiging debate yan. Sabi ng iba, sabi ng mga ibang mga grupo, bawal daw yan sa Clean Air Act at saka sa Solid Waste Management Act. But iklaro ko lang, mayroong decision, may mga jurisprudence at mayroong mga decision sa Supreme Court na sinasabi doon na hindi naman lahat ng waste-to-energy project ay masama at nakakasira ng kalikasan. Ang sabi ng Supreme Court sa interpretation natin sa mga batas natin, for as long as the technology will not violate our emission standards, may mga thresholds tayo dyan, pwede naman din, ina-allow. Kaya nga sa amin dito sa DNR, we are looking at possible technology, open kami sa mga technology na po pwedeng magamit, for as long as it will comply with our environmental laws and regulations. We will not allow, Rafi, dito sa sinasabi ng ating pamahalaan, we will be pushing for technology, but of course, without sacrificing naman yung environmental integrity natin. So, tayo, mga agencies nagtutulong-tulong, nagdi-discuss, DOE, DNR, DILG, para magkaroon tayo ng isang epektibong batas na ipopropose sa Congress para ma-address natin itong problema natin sa basura. Kasi kung sa ibang bansa po, nagagawa ng mga bata na maging disiplinado na mula pagkabata hanggang pagtanda, ganun na yung kanilang ugali. Baka pwede yung mangyari dito sa atin sa Pilipinas. Tama yun. Hindi ko lang nasabi, Rafi, no? Dapat ito talaga behavioral change. Even sabi nga ni Mayor Zamora kanina, talagang disiplina. Magsisimula yan dapat sa kabataan pa lang. Hindi na natin pwedeng i-push yung disiplina pag matatanda at may edad na. So kailangan dito pa lang sa level ng kabataan, sa ating curriculum, dapat na-instill na natin itong mga disiplina, particularly sa mga environmental laws, itong pagdi-dispose ng mga waste. Dapat alam nila na mayroong mga lugar na dapat pagtapunan at hindi basta-basta kung saan-saan lang tinatapon. So dapat mag-undertake tayo ng behavioral change. And it will start dito sa kabataan natin, ma-educate natin sila kung ano dapat ang pagtrato at pag-dispose nitong mga waste, solid waste at mga plastics natin. Yun na nga po, ito yung mga usaping dapat pinag-uusapan lagi para ma-instill sa ating mga kabataan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi, at sa iyong mga tagapakinig. Yan po si DNR Undersecretary Attorney Jonas Leones.